bago po pumasok, at least 2 weeks po before pumasok, mag-start na po tayo mag-ipon ng gatas sa pamamagitan po ng pag-express. Kung hindi po through breast pump, yung ating kamay or yung sabi nilang hand expression. Iipunin po natin, ito yung stock na sabihin natin para at least may ibibigay tayo kay baby. Naituturo naman yan, Miss Kate, ano? Yes po. Lalo po sa pag-prenatal po, ma'am. Tinuturo na po yan. Kaya yung kagandahan po. Oo, so dapat din i-remind natin sila na huwag nilang kalimutang magpa-prenatal. Yes po. Importante po. Yung kasama po talaga sa prenatal ngayon yung breastfeeding lectures sa mga nanay. After po niyan, ang usually sabihin ng mga nanay, paano ko isisingit ang mag-ipon or mag-imbak ng gatas. Pwede po natin gawin after mag-feed ni baby sa inyo, after magsusus ang baby sa inyo, dun kayo mag-extract. Mag-express ng milk. Siguro mga 1-2 ounces lang yon. Kahit onti lang, at least within 2 weeks time makakapag-ipon po tayo ng tamang amount para kay baby pagpapasok na po Pwede tayo. ba yun, Miss Kate, na halimbawa naka-express ang mami ng 2 ounces ngayong pakadede niya. Tapos mamaya mag-express na naman siya. Pwede ba niyang isama yun dun sa same na lalagyan? Yes, ma'am. Pwede pong pagsamahin. Same day. Same day? Pwede pong pagsamahin as long as pareho sila ng temperature po. Okay. Opo. So, kunwari, yung pinamp ko kunwari po, or in-express ko kaninang umaga, nilagay ko sa ref. Then, may in-express ako ngayon, kunwari 10 o'clock po, nag-pump ulit po ako ng mga 4 o'clock, ay 2 o'clock. Ilagay ko muna po sa ref. Tapos pag pareho na po sila ng temperature, doon po natin sila pwedeng pagsamahin. Magandang tip yan. Kasi medyo mainit po pag bagong express po body temperature yes, pa. Okay. So, ayan, ilan lamang po yan sa mga problema na na-experience ng breastfeeding mothers. Yung initial worry dahil sa akala nila ay kulang ang kanilang gatas o walang-wala sila ng gatas o kaya naman yung isa pang problema yung anong gagawin ko kung babalik na ako sa trabaho. Yan ang mga nauna nating mga discussion. Pero sabi nga natin, lahat ng mga problema ay may kasagutan o may solusyon. At hindi ito dahilan para hindi magpasuso. Dahil lahat ng ina ay may kakayahang magpasuso. Sa ating pagbabalik po, marami pa tayong itatanong kay Miss Kate. Ito muna ang ilang paalala. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na sa loob ng 1 oras matapos ipanganak ang isang sanggol, mahalagang siya ay pasusuhin agad ni nanay para masuso ni baby ang colostrum? Ito ang kulay dilaw na gatas na lumalabas sa unang 3 hanggang 7 araw pagkapanganak. Mayaman ito sa antibodies para tumibay ang resistensya ni baby sa infeksyon ng sakit. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation. At siyempre, kasama pa rin natin si Miss Kate Demetrio. Siya po ay Nutrition Officer 2 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. At isa sa mga piling-piling experts sa breastfeeding from her own training, personal experience, and exposure sa mga usapin tungkol sa breastfeeding. At ang dinidiscuss po natin ngayong hapon ay yung mga common breastfeeding problems at mga solusyon o tips para masolusyonan itong mga problemang ito. So, ituloy natin, Miss Kate, ang ating discussion. Yes, ma'am. Magandang hapon po ulit sa ating mga tagapakinig. Okay. So, ano pa, Miss Kate, ang tamang posisyon para successful na makapagpasusang isang ina? Kasi kung minsan, nakita ko rin yung nagpapasuso yung isang nanay, pero iyak nang iyak yung baby. Opo. Iyak nang iyak yung baby. So, parang ako naaawa ako kasi, hindi ko ina-expect na, ang alam ko kasi pag ang baby ay pinapasuso, medyo lagi siyang at peace, kalmado, pero meron nga 1 or 2 instances na nakita ko na. So, baka ito ba ay isang problema, yung hindi kulang ang kaalaman sa positioning? Yes po. Importante po, lalong-lalo na sa mga bagong nanay po, na malaman yung tamang posisyon,
at yung tamang latch or yung paghakap ng baby sa suso ng nanay para makatulong sa successful na pagpapasuso. Kung sa position po, importante lang na matandaan natin dito yung hindi twisted o yung ulo ni baby ay hindi nakahanay sa katawan niya. Dapat nakahanay. Dapat nakahanay ito. Ang ulo. So, Opo. bale, isang linya lang siya. Isang linya po lang po siya at dapat po nakaharap si baby kay mami or dun sa breast ni mami. So, lagi pong yun yung, kahit ano pong posisyon So, ang pagkarga natin dapat ilagay. nakaharap siya. Yes, ma'am. Pag Oo. in-approach, Kasi kung si minsan, baby. oo nga naman, kung minsan parang nakahiga yung nakaikot baby. na yung ulo po ni Oo, baby. tapos yung ulo lang yung nakaganon sa Mm-mm. sa dede, ay sa, sa Opo, yung ulo lang po ni baby ang nakaharap sa breast, tas yung katawan po niya ay hindi. malayo, oo. Malayo. So, Nakaharap sa mahirap ibang nga naman po position. kahit po tayo, kung tayo iinom ng ganun na position, medyo mahirap po. So, kahit ano pong, kumbaga, imestra natin, no, kahit ano pong posisyon, basta po nakaharap si baby kay mami at sa suso ni mami, yun po yung magandang posisyon. Yun po yung importanteng matandaan ng mga mami. Ngayon po, yung sinasabi ko pong hakab or yung latch, napaka-importante po niyan para maiwasan po natin yung mga ibang posibleng sakit na mararanasan ni mami sa kanyang suso tulad po nung masakit na dulo. Kaya minsan yung mga nanay ayaw kasi masakit na po para sa kanila. Oo. Para malaman po natin na tama yung hakab ni baby, 4 po yung usual na ino-observe. Sumasakit kasi hindi po maganda yung posisyon ng Bibig. yung bibig ni baby sa suso po ni mami. dapat kasi paano? Ano dapat? Dapat po maganda, 4 po yung tatandaan po natin, ma'am, no? Yung pag tinobserve natin si baby, yung areola po, yung itim na bahagi oo. sa baba nung nipple ni mami, mas madami tayong nakikita sa taas. Pag nakasubo na po si baby dun sa breast ni mami, mas madami po tayong makikita sa taas or dun sa banda ng ilong ni baby. Pangalawa pong titingnan natin ay bukang-buka dapat ang bibig ni baby. Hindi ito yung parang yan yung mga dapat na tignan po signs. natin. Oo. Yes. Pag suso po si baby, kay mami, ito po yung mga titingnan natin. Dapat bukang-buka po yung bibig ni baby, hindi matipid. Oo. Dapat hindi bukang-buka. yung utong lang ang dinadede niya. Yes, ma'am. Hindi lang po utong, kaya po tinawag nating breastfeeding, kaya breast yung pinifeed ni baby, hindi po nipple feeding. Ang pangatlo po nating titingnan ay yung bibig po ni baby, yung upper man or lower, pero importante yung lower, nakalabas po yung lips ni baby. Sa dede. Outward, opo. Outward po yung... anong ibig sabihin nun? Anong kahalagahan nun? Alam po natin na hindi kasi usually ma'am pag nakapaloob, may tendency po hindi niya hindi nasasakal ng maayos. Yung posible rin po yung dila ni baby ay hindi nasa magandang posisyon. Okay. Yung dila po yung nagmi-milk. Oo. Or yun yung maganda, yun yung gumagalaw para makuha niya yung gatas ni mami. At dalhin niya toward yung sa kanyang lalamunan para malunok. Yes, ma'am. At ang pang-apat? Ang 4 po ay nakalapat po yung baba, yung chin ni baby sa breast ni mami. So, parang kumbaga naka-touch, naka-lapat. So, kung naka-outward yung lips ni baby, yung lower lips po ni baby nakalabas, yung chin kanyang ni baba, yung chin ni baby po pala ay nakalapat po dun sa suso ni mami. Okay. So, yun po yung titingnan natin. Simple lang naman pala. Dapat tingnan nyo talagang nakabuka ang bibig ng baby dahil dapat covered lahat yung areola ng mami, tapos medyo nakababa itong lower lip niya at naka-touch yung kanyang baba sa dede ng mami. Yes, ma'am. Now, meron pa akong isang nakita or na pag-alaman na problema, Miss Kate. Siguro pwede mong tanong. May ibang mga nanay na punong-puno daw yung kung minsan, di ba, maski sa office, ayun, medyo basa-basa na yung niya. Anong gagawin niya? Isa bang problema yun sa pagpapasusin? Yung too much milk? Meron din po kasing, may mga blessed na sinasabi natin po, no, ma'am, na talagang madami mag-produce ng milk at one time. Meron din yung... Very healthy siguro yung mami na yun, ano? Opo. Meron po talaga mga pagkakataon yung sabi nga po, kung merong low supply, meron din po nag-oversupply. So, mas risky nga po yun, ma'am, kasi tendency pwede siya magkaroon ng mga ibang
breast problems. Okay. So, So, ang anong pwede dapat niyang niya gawin, gawin? Oo. dapat ma'am, kung ganun na madaling magpuno yung kanyang Mm-mm. breast, mas madalas po dapat siyang Mag-express. mag-express. Oo. By hand man or by breast pump, mas madalas po Mhm. para maibsan yung sakit. Kahit man lang yung onting sakit. Kasi pag talagang puno na po, medyo Masakit. posible po kasi pag napabayaan yun, ma'am, posible siyang lagnatin. Pwede po okay. siyang, lalo na kung may sakit, Mm-mm. kunwari may infection, Mm-mm. posibleng pumasok to at magkaroon pa ng mastitis si mami, yung infection sa kanyang breast. So, Ah. ayaw natin pong mangyari yun. Oo. Ang very effective way po para maiwasan lang yun, dalasan ang pagpapsuso kay baby or dalasan po yung pag-express or pag-pump ng kanyang Ano naman, Miss Kate, yung alternate na pagbigay ng dibdib? Okay. Problema ba yon na dapat maubos yung kaliwa bago ibigay yung kanan, gano'n? Yun nga ma'am, Mga- di ba sabi nila na, yung mga ibang libro po or ibang mga experts sinasabi nila na 15 minutes Oo, may breast, oras. 20 minutes, Oo, 20 oo. minutes, ganun po. Para sa atin ma'am, kasi gusto nating makuha ni baby yung May tawag milk, dun eh. O, yung yung fore milk first. tsaka hind milk. Formilk. Yung formilk medyo yun yung mas madaming simula na gatas, yun yung may mas madami ang water. Yung malabnaw. medyo malabnaw Oo. po. Yung hind milk, ito yung mas richer, mas masustansya, mas may fatty, fat, yun oo. yung nakakapagbigay kay baby ng fullness at saka mas madaming sustansya. Yun yung gusto nating makuha ni baby. So, wag na, mas parang, pag sa akin po, wag nating i-restrict, okay, 15 minutes, doon ka na sa kabila. Hayaan natin si baby na bumitaw po. Tama po yun, ma'am. Hayaan po natin si baby, siya yung kusang bumitaw sa suso bago po natin siya ilipat sa kabila. So, kunwari po, kasi depende po, iba-iba yung personalities po ng baby, no? Meron, yung pag mga bagong baby, pag bibitaw mo po siya, huwag po kaagad ilipat, lalo kunwari mga 5 minutes pa lang. Oo. Medyo, siguro kasi baby, medyo makapagod pa siya, antayin, itry po ibalik. Mhm. Pero pag siguro mga baby, mga 5-6 months na, medyo mas magaling meron na po na yan siyang, eh. At saka Opo. meron na siya ng routine or Yes, ma'am. Alam na nila, mas effective na silang alam na nila eh, yung paano Marunong yung na, gawin. oo. So, pag kunwari bumitaw na siya, pwede na pong ilipat sa kabila. Or basta, as long as yung, sabi ko nga po, makuha niya po yung hind milk, yun po yung importante. Para sa kanyang additional energy requirement din at saka di ba? Yes, ma'am. Oo, at saka yun yung makakapagpatulog sa kanya. Sa totoo lang. Opo, yun yung full of fat. Okay, na Miss importante. Kate, maraming salamat sa lahat ng information na i-share mo sa ating mga tagapakinig. I'm sure na marami sa kanila ang naliwanagan at kahit man lang dun sa iilan natin mga problemang na-discuss. At I'm sure din na marami silang natutunan dun sa mga tip. Napaka-simple pero alam nyo yung kuminsan yung mga tip napaka-common sensical. Pero as usual, yung mga common sense ay hindi masyadong common. Nakikita, no? So, maraming salamat doon. At least naman siguro yung mga agam-agam ng mga mami, lalo na yung mga ngayon pa lamang magsisimulang magpasuso, o yung meron na talaga ng mga problema sa pagpapasuso ay natulungan nating matanggal sa kanilang mga isipan at as a result ay maging mas confident sila na kaya nilang magpasuso ng kanilang mga baby. Yes. So, thank you very much, Miss Kate. Maraming salamat din po, Ma'am Bernie. Any parting words para sa ating mga tagapakinig sa buong bansa sa pamamagitan ng ating Nutri-Eskwela Community Radio? Siguro po tungkol sa breastfeeding, lalong-lalo na po sa mga nanay pa lang na mga anak, maganda po tayo ay mag-aral, magbasa at tungkol sa breastfeeding at kausapin niyo po yung mga nanay na successfully na nag-breastfeed para makakuha po kayo ng tamang impormasyon at suporta para kayo ay maging successful din po sa inyong pagpapasuso. Tama. At kung kayo po ay may access, may dagdag ko rin sa sinabi ni Miss Kate, kung may access po kayo sa internet at kayo naman ay may Facebook account, hanapin niyo po yung mga pages na breastfeeding o breastfeeding support groups o yung breastfeeding moms, yung mga ganun. Basta i-type nyo lang po sa search at makakakuha po kayo ng mga sites na
nagbibigay sa inyo ng libreng kaalaman, sa tungkol sa successful breastfeeding.